Vilma Santos, itinangging pinayuhan si Claudine Barreto na magdemanda. Dahil nga sa pag-viral ng naging panayam ni Luis Manzano sa aktres na si Claudine Barreto, kung saan maraming revelasyon ang naisiwalat tungkol sa kanyang ex-husband na si Raymart Santiago, kasabay nito, ay ang pagtanggi ng star for all season na pinayuhan niya si Claudine Barreto, na edemanda ang estranged husband nitong si Raymart Santiago, base sa pahayag ng batikang showbiz columnist na si Christy Fermin sa radio program nila ni Romuald Chica na Christy Ferminit kaninang tanghali. Matatandaan na sa naging interview ni Luis Manzano kay Claudine sa kanyang YouTube channel na Luis Listen kahapon, Huwebes, ay nabanggit niya na sinabi raw sa kanya ni Ate V, magdemanda ka, ipaglaban mo ang pagiging nanay mo, ipaglaban mo yung pagiging asawa mo, ipaglaban mo lahat yon, kunin mo kung ano yung nawala sa'yo. Marami ang nagsulat ng panayam na ito ni Claudine Barreto. Sa anak ni Ate V at yung iba ay kanout ang aktres, kung ano mismo ang sinabi o ipinayo sa kanya ng nag-iisang star for all seasons. Bungad ni Nay Christy Fermin sa CFM, ito po ay tungkol sa interview ni Luis Manzano kay Claudine Barreto. Nagkakaroon po kasi ng hindi kagandahang interpretasyon tungkol sa star for all seasons na si Miss Vilma Santos. May mga nambabash pa na bakit daw si Ate V pa ang nagtulak kay Claudine, na edemanda si Raymart Santiago. Ito po mga kapatid ay isang paglilinaw. Lahat naman po tayo ay nakasaksi tungkol dito sa interview ni na Luis at Claudine. Ikinwento po ni Claudine na sila ni Vilma Santos ay super close, maging sila ni Edo Manzano. Kumbaga tagapagligtas pa nga ang tawag niya sa maraming pagkakataon na down siya sa kanyang buhay. Maaring nagkwento si Claudine kay Ate V at sabi naman ni Ate V bilang anak-anakan niya si Claudine, tama yun, magtrabaho ka pero kunin mo ang para sayo, ipaglaban mo ang para sayo. Hindi naman siya nagsabing sige Claudine demanda mo si Raymart, bawiin mo yung mga kinuha niya sayo, wala pong ganon. Ayusin po natin ang senaryong ito dahil nalalagay po si Ate V sa isang sitwasyon na hindi naman niya ginawa, diba? Tanong kay Romuald Chica. Sagot naman ng co-host, opo, ako nga nagulat din na close pala sina Ate V at saka si Claudine. Alam mo yung diba pag close mo ang isang tao, masasabi mo yung o ganito kung ang gusto mong gawin ay ipaglaban mo yung mga nararapat na sayo at para sa mga anak mo, susog ni Nay Christy. At saka si Claudine ang nagkukwento sa kanyang nanay-nanayan, sa kanyang idolo at nakasama sa pelikulang Anak, at mula noon naging close na sila, si Claudine siya yung nagkukwento. Alangan namang si Ate V deadman yung kausap niya, nasabi ni Claudine na eto nga nalaman ko na lang winidraw niya yung pera na 116 million pesos at itinira lang sa akin ay 25,000 pesos, tapos ang ibinalik lang sa akin 7 million pesos kasi hinahanap pa niya kung kani-kanino niya ipinatago yung ibang nawala, isang bangko pa lang yun Ate V, sabi siguro niya. Natural, anong sasabihin ni Ate V, diba? Hindi naman talaga parehas yung ganun laban. Sabi niya ni Vilma siguro, pohayan magtrabaho ka, sayang yung panahon, kunin mo ang para sayo, ipaglaban mo, yun. Ngayon may nababasa ako na si Ate V raw ang nagtulak o nagudyok daw kay Claudine Barreto, para edemanda po si Raymart. Wala pong ganon, napakalinaw po ng sinabi ni Ate V na ipaglaban mo ang para sayo, kunin mo ang para sayo. Bilang isa kami sa nagsusulat sa panayam na ito ni Claudine kay Luis, ay wala po kaming makokomento kundi panuurin na lang ninyo ang YouTube channel ng TV host at kayo na ang humusga. Samantala, nabanggit din ni Claudine na nag-file siya ng annulment pero based naman sa kwento ni OG Diaz sa vlog nila ni Mama Loy at Josa Paco, na showbiz update na in-upload kaninang hapon habang nasa New York City, USA sila, ay walang katotohanan ito, say ni OG. Sabi ng aking source, nag-file raw noon si Claudine, pero sa Piscalye pa lang daw, ina-dismiss na, kasi napatunayan na nagbibigay naman ng sustento si Raymart, kaya hindi totoo yung sinasabi ni Claudine na hindi nagbibigay ng sustento si Raymart. Kaya nagtataka yung kausap ko kung bakit sa social media nagsusumbong si Claudine, bakit hindi na lang niya file kung may kaso siya kay Raymart, walang ikinaso si Claudine, si Raymart daw ang nag-file ng annulment, naguluhan na kami. Itinanggi ni Ate V na nagsabi siyang magdemanda si Claudine at deny din ni Raymart na nag-file ng annulment ang estranged wife, bagkus siya raw ang nag-file base sa source ni OG. Samantala, sa ngayon ay wala pang pahayag ang aktres na si Claudine sa balitang ito.